Samantala, kabilang po sa mga may mahalagang papel sa panunungkulan ni dating Pangulong Cory Aquino matapos ang pagpapalit ng administrasyon ay si Boy Gonzales, ang dating security officer ni Aquino. Kabilang si Gonzales sa mga personal na nakasaksi sa pag-uusap noon ng dating Pangulong Cory at ni dating Defense Secretary at ngayon Senador Juan Ponce Enrile sa kasagsagan ng People Power. Ang kanyang kwento, alamin po natin mula kay Ara Perez. Nang mahalal ang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas, seguridad ang siya ring unang isinaalang-alang. Ngunit paano nga ba sisiguraduhin ang kaligtasan ng Pangulong ito na hindi maikakailang malapit din sa masa? Ito ang hamon na tinanggap ni Boy Gonzales, ang lalaki na literal na nasa likod ni dating Pangulo at democracy icon Corazon Aquino, saan man siya magpunta. Nasa likod niya ako. Hindi naman ako maalis sa likod niya hanggang sa manumpa siya bilang presidente sa Club Pilipino. Nagsilbing operations officer ng Jose Cuangco and Sons Security Force si Gonzales bago siya magtrabaho para sa mga Aquino. Opisyal siyang naging main security officer ni Cory Aquino nang ma-assassinate si dating Senador Ninoy Aquino sa Manila International Airport. Nang ang pangyayaring ito ay maging mitsap para sa simula ng mapayapang pag-aalsa, ibinahagi ni Gonzales ang naging pag-uusap ni Cory Aquino at dating Defense Secretary at ngayon Senador Juan Ponce Enrile ng kasagsagan ng People Power. Narinig ko na tumawag si Senator Enrile kay Ma'am, nagkausap sila. Sinabi nga niya na parang bumabaliktad na sila. Ang huling dinig ko kay Mrs. Aquino, President Aquino, ang dinig ko sa kanya, "Take care, Johnny, I'll pray for you." Bagaman sensitibo ang kanyang papel bilang haligi ng seguridad, inamin ni Gonzales na hindi siya nahirapan dahil mahal ng mga Pilipino si Corazon Aquino. Dahil alam kong malapit siya sa masa, hindi ako kinakabahan. Alam kong walang mangyayari sa kanya, walang gagawa ng masama sa kanya. Dahil napakabait niya. Hindi siya mahirap i-secure. Hindi rin naman naging madali para kay Gonzales ang kanyang papel. Kwento niya, una't huli siyang napagsabihan nang hindi niya aminin kay Pangulong Cory na nakita niyang sugatan ang kanyang anak at ngayoy Pangulong Noynoy Aquino. Tapos tinanong niya sa akin kung may balita na kay Noy. Sabi ko, okay daw po siya, ma'am, nandiyan na. Ganun ang sabi ko sa kanya. Iyon, nung kinaumagahan, nalaman nga niya na may tama si Pinoy. Nung pagbaba niya, sinabihan niya ako, "Boy, ayaw ko nang mangyayari ulit yun. Basta lahat ng alam mo, sabihin mo sa akin." Halos 3 dekada na nga ang nakaraan at hindi pa rin matatawaran ang mga aral na dulot ng EDSA People Power. Dahil dito, inusig ni Gonzales ang bagong henerasyon na maging maingat sa mga nakakalap na impormasyon upang mas maisabuhay ang kanilang papel bilang aktibong tagapagtaguyod ng bansa. Titingnan muna nila naman kung alin ang tama at ang mali. Hindi basta-basta na lamang sumasama o hindi na lang basta-basta naniniwala sa isang sa isang issue na hindi nila nalalaman. Kasi kung minsan meron dito sa atin nagiging one-sided na lang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.